Masarap. ASEC Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Magandang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong Akala program. ko Akala ko live. kare-kare. Ano Oo. papadala Kare-kare. mo? Okay. Sir, sa Monday, sir. Weekend ako magluluto. Oh, hindi, partner. Kasi Para nagbibida Monday, si ASEC na Oo. marunong siyang magluto. Ay, Eh, siyempre, hindi naman Opo. pwede. Hindi naman magtatapos sa akin sa pagbibida. Kaya nga, Kailangan sumayad, di ba? Dapat purbahan natin. kung meron bang Kaya basihan. napasubo siya ngayon. Kailangan. Magluluto siya. Pero ako, naniniwala naman ako na magaling siyang magluto. Oo, ako din naman, lalo na kung dadagdagan niya yung kare-kare ng binagoongan. Ay, magbagoong talaga. no? Sigurado po yan, ma'am. Hindi, nagbibiro Pero lang matrabaho ako. yan, ASEC, ano? Buti na may tiyaga kang magluto ng kare-kare. Napakatrabaho namang Alam niyo lutuin. kasi, sir, Kapampangan kami eh. So, Ayun. natural sa Kapampangan na lalaki na Tama. kailangan marunong Tama. Totoo magluto. yan. Tama, no? Totoo. tama. Yung mga kapampangan, masarap magluto. Obligado, tapos masarap. Yeah. Pero Anyway. akala ko, Opo. dito siya sa studio. Hindi, magiging- partner, nasa Cebu yan. Okay. Oo, nagsabi Opo. nga yung kahapon na best effort. Pero at least nandyan na siya ngayon, ano? Correct. ASEC, Opo. makisuyo lang, ano po, yung pulis dun sa Taguig, ay marami pong sinagasaang mga sasakyan. Although wala naman pong patay, ano po, at mukhang inareglo po niya yung mga nabangga po niya. Dahil sabi niya, nawalan Opo. daw ng preno ang kanyang sasakyan, ano po. Paano bang aksyon ng LTO pag ganyan? Naareglo naman niya, wala naman daw magrereklamo na. Kahit na po na wala pong magrereklamo sa amin ho sa LTO, kailangan niya pa rin hong sagutin o magpaliwanag sa amin doon sa inisyo namin na show cause sa kanya. Kasi unang-una, sir, kung sinabi natin na nawalan siya ng preno, marami naman pong paraan. Bakit niya kailangan tumbukin yung mga tao? Kung automatic yon, ilagay niya sa park kaagad, hihinto yan. Kung manual po yan, pwede niyang ikambyo. Presence of mind lang ang kailangan. Pwera na lang, sir, kung siya ay merong ibang o siya ay nataranta at kaya kailangan obligado po niyang magpaliwanag, sir. Kasi yun na nga, kita naman natin, medyo marami po siyang nadisgrasya dyan. Although inimbestigahan yan, pero sa amin sa LTO, kailangan po niya ring magpaliwanag hinggil po dyan. So may show cause order na pa. Kailan niyo po siya binigyan ng show cause order? Actually, sir, no sinabi mo sa akin kahapon, kagabi po, ginawa ko. Ayun. Okay. Oo, Malamang hindi pa agad-agad. nakakaabot sa kanya. Ano po? Oo. So walang Opo, bale kung siya ay pulis. Kasi pulis pala ito sa ABSICOM, partner. Well, Oo. dapat mga- Wala po, yun. Walang oo. bale yun sa iyo. Opo, wala po. In fact, pati naman po ang kaibigan ko rin naman po, Napolcom, never sila nag-tolerate pagka po may mali. Sa amin naman po, Oo. patas lang. Kasi siyempre, delikado po yung nangyari. At buti na lang ay wala pong nasawi doon sa pangyayaring yon. Although malakas yung pagkakabangga niya. Oo. Pero ASEC, dyan po sa mga ganyang klaseng insidente, lagi na lang po ang... Oo, paulit-ulit. Nawala ng paulit-ulit. preno. lagi na Paulit-ulit. lang po guilty itong sinawala ng preno. Bakit ganun po? Lahat na lang ng klase ng sasakyan, nawala ng preno, nawala ng preno. Paano po Oo. natin yun hahabulin? Kasi hindi naman po natin pwedeng idemanda si preno. Yun na nga po. Kasi nung araw, ma'am, kasi bukod sa marunong ako magluto, ma'am, marunong din ako magmekaniko. Ayun. Kaya Oo. yung pong dahilan nila ng preno, ma'am, nung araw dun sa mga lumang sasakyan, masasabi natin, maintindihan natin yan. Pero yung mga modelong sasakyan ho ngayon, nakagaya po nung gamit niya, parang medyo mahirap pong paniwalaan yung sinasabi nila. Kaya kailangan po talaga na magpaliwanag din siya sa amin. Kasi siyempre, baka dahilan na lang yon. Kung ako naman sa kanila, dapat nagsabi na lang ng totoo eh. Baka nalito, kasi magkatabi yung silinyador at saka yung brake. Oo. Baka, O hindi Opo. kaya... naalala mo may ganyang Tama kaso po. dati. madami ganyan. Yung Montero, naalala mo Montero. yun dati? Yung Montero. anong tawag mo? Opo. Accelerator something? May Oo. ganyang kaso Oo, dati, a few opo. years back eh. Ay, hindi Baka kaya, gano'n, nalito. Nalito siya. Hindi kaya nagsi-cellphone. Ay, pwede rin. Pwede rin yun, ma'am. Pwede yun. Kasi baka
nagulat siya, tapos yun, maaari po yun. Tama po. Oo. Kaya po kailangan po talaga nila magpaliwanag. Ayun. Pero in the meantime, meron ba yung sa inyo, meron ba yung parang preventive na habang pinagpapaliwanag ka, preventively you are suspended from driving? Yan. O hindi tayo aabot sa ganun? Hindi po, ganito po. Lahat po ng inisyuhan po ng show cause order para po maintindihan po ng mga kababayan natin. Once na-issuehan ka ng show cause order, automatic suspended ka ng 90 days. Matik pala. Habang ididinig yung hearing mo, ihaharap ka, tsaka ngayon magpapaliwanag, papatunayan mo kung may kasalanan ka o wala, tsaka ka didesisyonan. Kaya meron po tayong mga kababayan minsan, hindi nila nauunawaan, sasabihin nila, oh, bakit suspended lang? Oo. Hindi po natatapos sa suspension yon. In fact, nagsisimula pa lang po yun. Ganun Pero pala papunta na po yun. yun sa mas mabigat. So Opo. kakibat pala ng show cause order yung preventive suspension. Oo. Kaya lang, pag natanggap mo na yon, kasi kagabi mo lang yan nagawa, baka hindi pa niya Opo, natatanggap, pwede pa siyang magmaneho ngayon. Opo. Pero automatic po yun kasi pag ano ho ng SEO, pati sasakyan naka-alarm. Ayun na nga, yun ang gusto ko malaman, yung naka-alarm. Anong ibig sabihin nun? Kung naka-alarma siya, at nakita ko na nasa tagig na naman, umaandar na naman, humaharurot. Ano po ang... go ahead. Ganito po, no, kagaya po nung kung matatandaan nyo yung nangyari dun sa pick-up sa Antipolo, yung sa kapatid ni Miss Pokwang, na-alarm yan nung nagkaroon ng road rage incident. Pagka po kasi na-alarm, so hindi yan makakarehistro ulit. So, ang ibig sabihin, kailangan niyang kaharapin muna yung reklamo niya. Kung hindi niya kami pinansin ang LTO at naka-alarm siya, ang mangyayari po dyan, hindi yan makakarehistro. Although ngayon, nakarehistro pa siya, pero pagdating ho ng next year at hindi yan nakarehistro at nahuli namin, impoundable na po yun. Impoundable, oo. Talon lang Opo. ako dun sa isa pang insidente, Asek. Sa Cebu naman ito, Sa partner. Cebu, kumakalat po si Superman eh. Lumilipad-lipad Opo. doon eh. Abay talaga. Alam mo si Asek, nagmumotor din yan. Oo nga, sabi Oo. mo, Opo. Diyos ko. Nako. Nag-Superman na po ba kayo o Iron Man Ala naman kayo? Superman, Diyos ko po. Bakit ganun po? Actually, Opo. yung mga ganyan po sa mga kabataan, no, ginagawa po kasi nila yung Superman na yan para bumilis sila, kumbaga hindi ho sumasalubong sa hangin, ginagamit nila sa karera na napakadelikado. Bawal na bawal po yan. Pero hindi ko Asek? hindi ko mag-gets, Asek, anong ginagawa? Sumasalubong sa hangin ni Kamo, paano yun? Opo, yun po Counter. kasing mga kabataan na yan, yung nagda-drag race sila ng mga underbone o yung mga maliliit na motor. Kapag ka po kasi nag-Superman po yung ginagawa nila, dumadapa sila, hindi po sumasalubong sa hangin. So, kumbaga, sumusuot siya sa ilalim, sa hangin, pakiramdam nila mas tumutulin pa sila. So, kaya itong mga kabataan na to, na alam naman po natin na napakadelikado at pinagbabawal, ginagawa nila yan. So, Opo. nakahuli na po kami yan dito sa Commonwealth. Kung matandaan ho ninyo, yung mga kabataan na nagkarera na ganyan, nahuli po namin yan sa tulong ho ng QCPD. So, dito naman ho sa parte ng Cebu, actually may pinapapadala po akong mga team. Yun po kasing mga enforcement ng Cebu ay papalitan ko at maraming mga issue. Mayroon ho kaming mga teams na manggagaling ng Metro Manila. So, paghuhulihin po namin yung mga yan. Yun doon po sa nag-Superman, ano ang kahihinatnan niya? Kung may license po yan, ma'am, reckless yan. So, Okay. at kung may problema yung motor niya, unregistered, pwede na rin namin i-impound yon. Kung wala naman pong license yan, kagaya po nung kabataan na huli namin sa Commonwealth, ang mangyayari po dyan, kasi minor ho, hindi pa siya pwedeng kumuha ng license, meron siyang 1 year na hindi siya pwedeng kumuha. Tapos, yun, na-impound namin yung motor. Yung isa namang kabataan na registered yung motor, ang tinamaan yung registered owner kasi pinagamit niya yung motor. Opo, So marami opo. pong consequences, ma'am, na kakaharapin sila. Kaya akala nila ganun kadali. Pero seryoso po kasi kami.
Kaya madali po namin mahuhuli yung mga yan. Opo. Sino kaya po ang kumbaga nag-i-sponsor, ang promotor ng ganyang mga klaseng drug racing? At mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin? Ma'am, oo naman. Mahabang panahon ginagawa na nila yan. Ang pagkakaiba lang, ma'am, marunong ako sa ganyan. Kaya alam ko sila hulihin. Hindi po kagaya ng mga nauna sa amin na hindi po aware kung paano ini-implement yung mga underground racing na ganyan, hindi nila mahirap silang hulihin. Tama, Sa amin po, sa LTO ngayon, dahil alam namin kung paano nila ginagawa yan at nung kabataan ko ay pinagdaanan ko rin yan at siyempre mali yan, kaya alam kung paano sila hulihin. Baka naman pulis ang mga nag-i-sponsor. Sila pala ang promotor niyan, kaya ang lakas ng loob ng mga kabataang yan. Alam nyo, ma'am, seryoso ang NAPOLCOM ngayon at ang kapulisan, ang bagong ating Chief PNP. Kaya kapag po may mga nahuhuli kami sa LTO, nagko-coordinate kami sa kanila at pag nalaman namin na yan ay pulis, ay mas delikadong kakaharapin po nilang reklamo sa ating PNP at sa ating NAPOLCOM. Okay. Kaya tulong-tulungan po kami dito. Asek, ano meron sa Cebu? Ba't ka nandyan? Oo nga. Ano po, yun nga po, may mga inayos po kami. Unang-una po, medyo yung enforcement po, kailangan pong i-overhaul, sir. At marami pong mga reklamo. Tapos yun nga po, yung binabantayan ko po yung investigation dun sa batang namatay na nabangga. Medyo gusto ko pong tutukan kasi medyo grabe po kasi nangyaring yon. Pangalawa, sir, kailangan po ng mas malalim na investigasyon kung ano talagang ginawa nila dito sa Region 7 para po yung mga office natin ng LTO kung bakit ganon. Kasi ngayon, sir, ang target ko, i-renovate, ayusin lahat ng mga LTO office sa probinsya para makabigay po tayo ng magandang serbisyo. Kasi ano po yan direktiba ng ating Pangulo at saka ni Secretary Giovanni Lopez na kailangan yung mga kababayan natin na nagtatransact sa LTO, hindi sila nahihirapan, especially yung mga na pumipila, kumukuha ng driver's license o nagre-rehistro na nasa maayos, hindi po yung ang init-init, wala man lang maupuan. Yeah. So yun po yung tinitingnan ko ng mga LTO office kasi hindi po natingnan dati So ngayon po, yun po yung target ko, goal ko. So yung Very good, mga very pinuno, mga opisyal ng LTO Region 7, babalasahin, papalitan lahat. Opo, unang-una po natanggal ko na po yung Region 7 director. 2 weeks ago natanggal na po siya. So bago na po yung regional director, ang papalitan ko naman po lang ngayon yung lahat ng enforcement. Ayun. Sige, Buti, good luck tama-tama, nandun siya sa Cebu, good luck sa inyo, Asek. Maraming salamat, Asek, Mabuhay ka. Salamat po. Thank you. po. Salamat Thank po. you. Thank you. Si Ingat lagi. Asek Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. Ang daming concern din actually